po kayong mga iniisip sa bahay, meron man po kayong mga problema o mga schoolworks, mga bagay sa tahanan, sa mga nanay, mga isasaing mamayang tanghali, huwag niyo muna pong isipin yan. Ayan, hinihilingan po natin ng bawat isa ngayong umaga na i-focus po natin ang isipan natin sa Panginoon. Alam niyo po, nung pine-prepare ko po itong mensahe na ito, ilang beses po ako nagtangka na mag-stick doon sa text na pagbabatayan natin, which is Matthew chapter 24, verses 29 hanggang 31. Ilang beses ko pong tinangka na gumawa ng outline about it. Pero may ini-impress po talaga sa akin ng Lord eh. To the point na merong isang araw nitong linggo na ito, na nasa kalahati na po ako ng mensahe. Tapos parang gustong i-impress sa akin ng Lord na iba yung gusto kong malaman nila. So parang, thank you Lord kasi dumating din yung point of realization na, sige Lord, susunod ako sa'yo. Ito yung mensahe na ipapahayag natin. At yung mensahe po natin ngayon ay hindi po tayo mag-stick doon sa teksto na ating pagbabatayan na Matthew 24 verses 29 to 31. Bagkus ay i-discuss po natin ng isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat ay alam po natin bilang mga Kristiyano. No? Last week po, diniscuss po ni Pastor JP ang abomination of desolation, kung naaalala nyo po. Gusto ko lang pong i-clarify na ang diniscuss po ni Pastor JP last Sunday, ano ba yung sinabi ko kanina kahapon? Yung diniscuss po ni Pastor JP last Sunday ay parte ng end times. No? Parte po ito ng mga huling araw bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po ay magpapatuloy tayo sa discussion na yon. Okay? So, meron po ako hinihanda na mga visual aids, na maliliit na visual aids lang. Ayan. Sister Ian, pwede bang din sa kanila? Para makasunod po tayo doon sa message natin. Kahit get one and pass na lang po. Ayan. Ayan. Ito po ay maliit na visual aids lang po para lang makita natin ng malino. Kasi hindi ko po sure kasi kung visible siya dito sa screen para sa inyo. Yan, kaya nag-print out po ako. So ngayon po umaga, i-discuss natin ang timeline ng end times. Okay? Though meron pong mga part dyan na hindi po tukoy specifically ng Bible kung ano yung pinaka-mangyayari talaga, kung kailan mangyayari and all. Pero most probably, ito po yung pinaka-timeline ng mangyayari sa hinaharap, sa bandang end times na bago dumating at pagkatapos dumating si Jesus Christ. So, ang mensahe ito po natin ngayon, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo yung teksto na ating pagbabatayan, which is Matthew chapter 24, verses 29 hanggang 31. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At sabay-sabay na po nating basahin to dahil 3 verses lamang naman po ito. Ayan, sige. Okay na po? Sama-sama po nating basahin ng may kahinahunan at paggalang. Ngayon na, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatan po natin ang matagumpay na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Saglit po tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa iyong mga salita, sa pagkakati po namin ngayong umaga, sa availability po ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa kalakasan, sa kagalingan, sa mga sakit, Panginoon. Pinupuri ka namin sa breakthrough, Panginoon, ay binigay mo po sa aming mga kapatid, sa iba't ibang aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon. Pinasasalamatan po namin kayo sa umagang ito, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin upang sama-sama ay magsalo-salo, Panginoon, sa iyong mga salita.
matuto at makinig, Panginoon, ng mga bagay, Lord God, na nais mo na malaman namin at maunawaan ngayong umaga, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga puso't isipan. Ihanda mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nais mo kaming maging handa. At nawa, Lord God, ay ma-realize namin, Panginoon, ang nais mong iparealize sa amin ngayong umaga. Salamat, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so muli po, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay makinig at medyo ano po ito, medyo madami po tayong tatalon-talonan ng mga verses, kaya medyo probably boring pakinggan. Pero sisikapin po natin na na i-discuss po ito ng malinaw at mabilis. Ayan, alam naman po natin na meron po talagang mga tawag dito, limitation ng ating mga attention span, pero pilitin po natin para sa Lord. Amen? Ayan, sige. Gusto ko lang po ulitin na ang i-discuss po natin ngayon ay tungkol sa timelines ng end times. I-discuss po natin kung ano yung mangyayari sa mga huling araw bago dumating ang Panginoong Hesukristo at pagkatapos dumating. Nandito po napapaloob yung rapture, nandito napapaloob yung second coming, yung abomination of desolation, yung mga ganyan. I-discuss po natin ito para malinaw po sa atin kasi baka dumating yung pagkakataon na tanungin tayo ng ibang mga relihiyon, anong plano nyo in the future? Anong mangyayari sa inyo in the future? Alam po natin yung isasagot natin. Amen? Kaya po natin ito pag-aaralan. Sige, umpisahan po natin ang ating pag-aaral sa prophecy ni Daniel. Okay? Ito po ay matatagpuan sa Daniel chapter 9 verse 27. Ang sabi diyan, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Sabi po, sa loob ng isang linggo, take note po natin yan. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Ito po yung diniscuss ni Pastor JP last Sunday. Ito po yung tinatawag na abomination of desolation or yung kasuklam-suklam na kalapastanganan. No, kung maaalala po natin, diniscuss po ni Pastor JP kung ano po yung most probably na mangyayari in the future. Maaaring ito ay tao or mga statue o mga pangyayari na ilalagay sa templo na magiging kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. At pag dumating daw po yung araw na yon, ang sabi ng Panginoon, lumikas na daw po ang mga Hudyo, no? Mag-uumpisa na daw po ang ang tribulation or ang paghihirap. Okay. Take note po natin yung sinabi dito na isang matibay na kasunduan. Sabi diyan, isang matibay na kasunduan. Ang sabi doon, sunod, isang linggo, at saka meron pa dito, kalahating linggo. So, ano ibig sabihin kaya nun? No? Next slide po tayo. Pag sinabi isang linggo, ilang araw po ang meron sa isang linggo? 7 araw. No? At according po sa mga Bible scholars, ito po, ang interpretation po natin dito ay yung one week o 7 days ay sumisimbolo sa 7 taon. Naunawaan po natin? So, ang sabi po ni Daniel, di ba, gagawa daw ng kasunduan ang isang hari sa loob ng isang linggo. So, yung kasunduan na yon ay magra-run until 7 years daw. Okay? So, next po tayo. Ang sabi dito sa susunod na part ng verse, pagkaraan ng kalahating linggo. Ano po ang kalahati ng linggo? Kapag hinati po natin ng 7 days. 3 and a half days, 3 at kalahating araw, which is nagsisimbolize naman po sa 3 at kalahating taon. Amen? So, dito po ay dinidiscuss po ni Propeta Daniel na may mangyayari within 7 years. At may mangyayari, sa loob ng 7 years na yon, kalahati nun ay may mangyayari ulit na importante dapat nating malaman. Okay. I-discuss po natin ang tribulation. Okay. Tribulation. Ang sabi po, kapag sinabing tribulation, narinig niyo na po ba ito? Yung salitang tribulation, nabasa niyo na po sa Bible? Okay? Ang tribulation po ay mangyayari in the future. No? Ang description po ng Bible dito, according po sa Zephaniah chapter 1 verses 15 hanggang 16, ang sabi dito, iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap, araw ng pagtunog ng trumpeta at ng sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at nagtataasang tore.
Na-imagine po natin yung sitwasyon daw sa tribulation. Araw daw po ng puot, araw daw ng ligalig, dalamhati, pagkasira, pagkawasa, kalungkutan, kadiliman. Ibig sabihin, yung panahon ng tribulation ay hindi po maganda. Hindi po maganda sa paningin natin. No? At ito pong pinag-uusapan natin na tribulation ay yung binanggit po ni Propeta Daniel na mangyayari for 7 years. Nakakasunod po tayo? Ibig sabihin po, ang tribulation will last for 7 years. So pag-usapan po natin, ano ang mangyayari within 7 years? Ang tagal naman nun, 7 taon. Imagine niyo po, 1 taon pa nga lang sa mga estudyante, di ba? Parang 1 taon ng school year, parang ang tagal-tagal na. Sa mga nagtatrabaho, nagbibilang ka ng probationary period mo ng 6 months, parang ang tagal-tagal na. Lalo pa ang 1 taon, lalo pa ang 7 taon. 7 taon daw po nakadiliman, ligalig, ng kalungkutan ang mangyayari po sa mundong ito. So for the span of 7 years, ano daw po ang mangyayari? Pag-usapan po natin yan. Diyan po papasok yung mga binigay ko po sa inyo na mga visual aids. Ayan, dito po dito din naman po siya. Ito po yung timeline ng end times. Kung maapapansin po natin dito sa unang part, nandito po tayo. Yan, nakalagay po dyan, we are here. Nakikita niyo po? Yan, we are here. Nasa present church age po tayo. At dito po magsisimula ang tribulation. Bago po tayo dumako doon dito sa peace treaty with Israel, pag-usapan po muna natin ang rapture. Ayan, kasi po itong rapture po ito po yung parte ng end times na hindi po specifically tukoy sa Bible kung kailan talaga mangyayari. Ano po ba ang rapture? Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 hanggang 17, sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo, si Lord Jesus Christ daw po mismo, sa rapture, ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Imagine niyo, if ever, say for example, ako patay na po ako, bubuhayin po ako sa rapture. Ganun po yung pinakasitwasyon, no? Bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa, or kunyari si Ivy, buhay pa siya doon, nung time na yon na dumating si Jesus, magra-rapture na. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaak kasama ang mga buhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. 1 Corinthians chapter 15 verse 52 ang sabi po dito, sa isang sandali, sa isang isap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Okay? Gusto ko pong linawin na ang rapture po ay iba sa second coming. Baka po kasi nalilito tayo. Ang rapture po kasi sinabi din na magpapakita si Jesus Christ sa alapaap. Tapos ang second coming, magpapakita ulit si Jesus Christ. So ano talaga dun yung second coming? Diba? Nagets po natin? Ang una pong mangyayari dito ay rapture. Yun po yung pinaka-tukoy sa Bible. Mangyayari siya before the coming of Jesus Christ. Before the second coming of Jesus Christ. Okay? Kung mapapansin nyo po dyan sa mga, sa mga visual aids nyo, meron po dyan sa taas, yung rapture of the church, meron pong 3 mga theories na pinagtatalunan pa until now, no, ng mga Bible scholars at ng mga pastor at ng lahat ng mga Kristiyano kung saan sila papanig, kasi hindi po siya tukoy. Hindi po tukoy kung ano ang mangyayari talaga sa rapture at kung kailan siya mangyayari. Meron pong mga theories na tinatawag na pre-tribulation, mid-tribulation, at post-tribulation. Pag sinabi pong pre, bago. Pag sinabing mid, sa gitna. At pag sinabing post, pagkatapos. Nakuha po natin? Okay, ito pong mga theories na ito, kaya tinawag po siyang theories dahil meron po siyang mga ebidensya pero hindi po siya napatunayan. Okay? Katulad po sa mga pinag-aaralan sa school ng mga estudyante, pag sinabing theory of evolution, meron siyang mga ebidensya pero hindi siya napapatunayan. Pero pag sinabi namang law, meron mga ebidensya at napatunayan. Tama ba? Nakuha? Napag-aralan niyo ba yun sa science? Ako lang ba? Joke lang. Okay. Ito pong mga theories na ito ay may mga ebidensya
pero hindi pa po napatunayan. Meron po mga nagsasabi na tayo daw po ay dadagitin ng Panginoon or ira-rapture bago mag-tribulation. Yun po yung tinatawag na pre-tribulation. Pero meron din naman pong mga nagsasabi na tayo daw po ay ira-rapture ng Lord sa gitna ng tribulation. Habang nagti-tribulation, biglang dadagitin tayo ng Lord. No? Meron din naman pong mga nagsasabi na ang rapture ay mangyayari pagkatapos na ng tribulation. Yung mga tao na yun, yung mga Kristiyano na yun nagsasabi parang mas crowning glory kapag napugutan ka ng ulo para kay Lord. Ganon. Yun po yung extent ng mga sinasabi ng mga nasa post-tribulation. Tinanong ko po si Pastor Ding about it, siguro last year po. Sabi ko, Pastor, ano po yung natin? Ano yung stand natin about about rapture? Saan ba tayo? Pre-trib ba tayo? Mid-tribulation ba tayo? Post-tribulation ba tayo? Sabi niya, ako personally, ang conviction niya po ay nasa pre-tribulation. Kasi ang sabi niya, hindi pa ba tayo naghihirap ngayon? Bilang mga Kristiyano, hindi pa ba tayo naghihirap? Ako po personally, sa pag-aaral ko naman, sa pagbabasa ko din po ng iba't ibang mga commentaries ng mga pastor, naunawaan ko na ang pag-ibig ng Diyos para sa mga hinirang niya ay naroon. At naniniwala po ako na dadagitin po tayo sa pre-tribulation. Dadagitin tayo ng Lord, tatanggalin niya na tayo sa mundong ito bago pa magsimula ang tribulation. Kasi yung pagpapatawad niya at yung pagliligtas niya sa atin bilang mga Kristiyano ay ginawa niya na sa krus ng Kalbaryo. At hindi niya nahahayaan na maranasan natin yung wrath niya. Kasi pinili niya na tayo at iniligtas niya na tayo doon sa mga part na yun. Amen? Pero meron din naman pong mga Kristiyano na naniniwala na sa mid-trib ako, after habang nararanasan ko yung tribulation, doon ako dadagitin ng Lord. Doon ako kukunin bigla. Hindi, gusto ko post-trib ako, gusto ko maranasan lahat. Ang tapang. Diba? So dito po, yung rapture po ay ito yung katulad ng diniscuss po natin kanina. Ang rapture, ito yung hindi siya yung katulad nung lagi nating napapanood sa TV na parang bigla na lang mawawala, ganoon, tapos naiwan yung damit, ganyan. I-break po natin yung idea na yon kasi ang sabi po, tayo ay sasalubungin natin si Jesus Christ sa alapaap. So ito ang pagkakaiba po ng second coming at saka ng rapture. Si Jesus Christ sa rapture, nasa alapaap lang po siya. Nasa himpapawid. I-meet natin siya sa himpapawid. Pero sa second coming, tatapak po siya sa lupa. Yun po yung tinatawag na ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ. Nakuha po natin ang pagkakaiba. Amen. Thank you, Lord. Okay. So ngayon, ang panawagan po sa atin ngayon, kahit man pre-trib, mid-tribulation, or post-tribulation ang paniniwala po natin, ang panawagan sa atin ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam nyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang panawagan sa atin ng Panginoon, kahit dagitin ko kayo bago mag-tribulation or sa gitna ng tribulation or pagkatapos ng tribulation, ang panawagan sa atin ng Panginoon ngayon, magpakatatag daw po tayo. Kahit dumaan tayo sa tribulation, ang sabi, magpakatatag ka at huwag matitinag. Maging masipag daw po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So ang panawagan sa atin, uulitin po natin ito. No? Alam ko, nabanggit ko na po ito sa iba't ibang mga preachings ko. Ano po yung service ng Lord na matagal niya nang hinihingi sa'yo? Ano yung service na gusto ng Lord na gawin mo na matagal niya nang binubulong sa'yo pero hanggang ngayon hindi mo pa din pinapakinggan? Hindi pa din po natin sinusunod. Alam po natin yan sa ating mga sarili. At ang panawagan sa atin ng Lord, malapit na po siyang bumalik. At ang sabi niya, maging masipag kayo sa paglilingkod. Dahil nais niya na makita na ang mga anak niya, bago niya dagitin, ay naglilingkod sa Kanya. Amen. At naniniwala tayo po dito sa church natin, sa Cornerstone Christian Community, wala pong tamad na Kristiyano. Amen. Amen. Parang sa amen pa lang, tamad na po tayo eh. Sa Cornerstone Christian Community po ba ay walang tamad na Kristiyano? Amen? Nasabi lang mahina, kaya lumakas. Anyway,
Yun po yung i-discuss natin for tribulation. Okay na po tayo na sa rapture, naintindihan po natin yung rapture. Okay, madami pa po tayo i-discuss. Kalma lang po kayo dyan. Okay? After po natin sa rapture, makikita po natin dyan. Ayan, yung rapture kasi, inuna po natin kasi hindi natin siya alam kung saan talaga siya mangyayari. Okay? Pero dito, after nitong, nandito daw po tayo, we are here, dako tayo dito sa peace treaty with Israel. Sabi po sa Daniel chapter 9 verse 27, ito po yung binasa natin kanina, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Balik po tayo. Kung makikita po natin, yung isang linggo, ito, 7 years siya na tribulation. Okay, nakikita nyo po dyan sa mga 7 years siya na tribulation. Okay? Ang sabi, ang umpisa ng tribulation ay kapag nagkaroon ng isang treaty of peace sa bayan ng Israel. Kapag merong isang tao na nakipagkasundo sa Israel para magkaroon daw ng kapayapaan, kasi alam po nating dinidigma ang Israel ngayon, di ba? Lagi po silang may digmaan, simula pa nung unang panahon dahil sa lupa, dahil sa kayamanan, dahil sa anything, no? Lagi po silang may digmaan at pag dumating daw po yung pagkakataon na mayroong nagkaroon ng treaty, ibig sabihin kasunduan sa bayan ng Israel para magkaroon ng kapayapaan, start na daw po yun ang tribulation. Naunawaan po natin? Mag-start na daw siya. So ngayon, anong mangyayari sa pag nag-start na yung tribulation? Okay, ang sabi doon sa susunod na part ng sinabi ni Propeta Daniel, no, ang sabi dito, pagkaraan ng kalahating linggo. So ngayon, punta tayo dun sa timeline. Sorry. Okay. Ito po yung first 3.5 years. So ngayon, parang dyan sa part na yan, peaceful siya. Kasi nga, nag-sign ng Treaty of Peace. So ngayon, sa 3.5 years, magkakaroon ng kapayapaan. Pero, ang tawag ng Diyos doon sa part na yon, sa 3.5 years na yon, ay beginning of sorrow or simula ng kapighatian. Okay? So, 7 years hinati sa dalawa, 3.5 years. Yung unang 3.5 years ay mapayapa. Pero tinatawag siya sa Bible as simula ng kapighatian o beginning of sorrow. Tapos yung susunod daw na 3.5 years, doon na mangyayari yung the Great Tribulation. Kung mapapansin po natin, sa gitna ng dalawang yon, nandoon yung abomination of desolation. Yun po yung diniscuss ni Pastor JP last week. Okay? So, 7 years, after 3.5 years, magkakaroon daw po ng abomination of desolation kung saan doon na po lalabas ang Antikristo. Nagets po natin? Lalabas na siya. So, itong tao na ito na nakipagkasundo sa Israel para magkaroon ng kapayapaan, magtatanggal na siya ng maskera niya at gagawa na siya ng abomination of desolation sa templo. Naunawaan po natin? So ngayon, para siyang nagmaskera tapos mukha siyang mabait, ganyan, kumbaga, tapos ang nangyari, naniwala sa kanya ang mga tao, nagkaroon ng peace, tapos biglang tatanggalin niya na yung maskera niya, tapos gagawin niya na yung tunay niyang plano. No? At doon sa abomination of desolation po, maraming mga Bible scholars na nagsasabi na itong tao na ito, ilalagay niya yung picture niya sa templo, ilalagay niya yung mga statue niya sa templo, kasi ang purpose niya, dapat sasambahin siya ng mga tao. Yung Antikristo na yan. Nauunawaan po natin. So nandito na po tayo sa abomination of desolation. Kapag nangyari daw po na naglagay na po ng kasuklam-suklam na kalapastanganan sa templo, magsa-start na daw po ang Great Tribulation. Naunawaan po natin? Hindi pa pala tapos yung tribulation lang. Meron pa palang Great Tribulation. Great na paghihirap, great na kapighatian and all. No? So ngayon, pag-usapan po natin, pag nangyari yung abomination of desolation, meron pong dalawang main characters na sinaad sa Bible about dyan. Next slide po tayo. Next slide po tayo. Ayan. Okay. Meron pong tinatawag na Antikristo at meron tinatawag na huwad na propeta. So yung huwad na propeta, parang kumbaga kanang kamay siya ng Antikristo. Ganyan. Kanang kamay siya ng Antichrist. So ngayon, diniscuss po itong dalawang ito sa Book of Revelation at pinangalanan sila bilang unang halimaw at yung huwad na propeta, pangalawang halimaw.
Naunawaan po natin. Hayaan nyo pong basahin ko sa inyo yung description ng unang halimaw. So sabi dito sa Revelation chapter 13, pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ito po yung sa unang halimaw ha. Ang halimaw ay parang leopardo, ang mga paa nito'y tulad ng paa ng oso at ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon. Itong dragon po na ito ay yung Israel. Kung maalala po natin kanina, napag-usapan po natin na nagkaroon ng Treaty of Peace, no? Nagkaroon ng kasunduan ng kapayapaan ang Israel. So ang sabi dito, ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay, ngunit ito'y gumagaling. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Ibig sabihin may ginawa yung halimaw, yung unang halimaw, na napamangha yung mga tao, kaya sumunod sila sa halimaw na ito. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. So ibig sabihin, itong mga tao, namangha sila sa ginawa ng Israel. Na parang ang galing ng Israel, binigay niyo yung kapangyarihan doon sa halimaw. Kasi sinamba daw siya ng lahat ng tao sapagkat binigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Ibig sabihin, malakas po pala yung halimaw, ano? Yung unang halimaw. Pinahintulutang magsalita ng kayabangan ang halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Kung makikita po na, kung i-compute po natin ng 42 buwan, 3.5 years po yan. Ibig sabihin, nagko-connect siya doon sa sinabi ni Propeta Daniel. Ito po ay nasa book na ng Revelation ha. Ang Daniel po ay nasa Old Testament. Ang Revelation po ay nasa dulo na ng New Testament. No? Sabi dito, nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain ang lupain ng hinirang ng Diyos at binigyan siya ng kapangyarihang mamahala sa bawat lahi, bawat lipi and all blah blah blah. Sa madaling salita, ito pong Antikristo ay magkakaroon ng malawak na kapangyarihan. Excuse me. No? At itong Antikristo na ito ay most probably maraming mga Bible scholars na nagsasabi na itong Antikristo na ito is a political leader. Isa siyang political leader at kung susumahin naman yung ikalawang halimaw o yung huwad na propeta ay isang religious leader. So ngayon, ang description naman sa ikalawang halimaw, ang sabi dito, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw mula sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa, ngunit nagsasalita ito na parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nagkakaroon ng sugat na nakamamatay ngunit gumagaling. Kamangha-mangha ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Kaya naman ang nangyari daw po, naniwala. Naniwala itong mga tao sa religious leader na ito sa ikalawang halimaw. Nilinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang lahat ng tao na gumawa ng larawan. Nahikayat niya daw po ang lahat ng tao na gumawa ng larawan ng unang halimaw, no? At binigyan niya na nasusugatan ng tabak, ngunit nabubuhay. Pinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw, kaya't nakakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw na sumamba sa kanya. Na-imagine po natin yung sitwasyon. Dalawa sila. Ang unang halimaw, Antikristo, pangalawang halimaw, siya yung gumagawa ng paraan para sumamba ang mga tao sa Antikristo. No? Nagigets po natin yung sequence ng kwento. Hindi pa po nagtatapos doon. Hindi pa po nagtatapos doon ang kwento. Meron pa po tayong tinatawag na Mark of the Beast. Narinig niyo na po ito? Yung 666. Narinig niyo na po yung 666 o nabasa niyo na po yung 666 sa Bible? Ito po ay direktang sinabi po sa Bible. Ang Mark of the Beast ay matatagpuan po natin sa Revelation chapter 13 verse 16. Ang sabi dito, ito po yung pinakamangyayari, no?
sa pilitang pinatatatakan ng ikalawang halimaw. So yung ikalawang halimaw po yung pumipilit sa mga tao na magpatatak. Ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman, mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda, walang maaaring bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalan na iyon, which is yung 666 nga daw po. Kailangan dito ng karunungan, maaaring malaman ng sino mang matatalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Doon po binanggit yung 666. Naunawaan po natin? So itong ikalawang halimaw, pinipilit niya na nga ang lahat ng tao na sumamba doon sa unang halimaw, siya pa yung pumipilit ng mga tao na magpatatak daw dahil hindi tayo makakabili, hindi tayo makakapagtinda, wala tayong kayang bilhin ng kahit ano, pagkain, tubig, gamot. Hindi daw po tayo pwedeng bumili pag wala tayong tatak. Ang tanong po natin ngayon, ito po lagi po ito tinatanong ni Pastor Ding, naaalala ko po ito eh. Kapag dumating ba ang Antikristo sa bahay mo at kumatok at sinabing magpapatatak ka o hindi, tas may nakatutok na baril sa ulo mo, anong gagawin mo? Magpapatatak ka ba? Pabaril na lang. Alam naman na po natin kung saan tayo pupunta eh. Kasi pag nagpatatak po tayo, ang tanong natin, pag nagpatatak ka ba, maliligtas ka pa? Hindi na po. Last na yon. Pag nagpatatak po tayo, wala na po tayong choice. Naunawaan po natin? Ganun po kahirap yung sitwasyon noon. Imaginein mo, nakikita mo yung mga anak mo na nagugutom, nakikita mo yung buong pamilya mo, wala na tayong makain, naubos na lahat ng tinanim yung kamatis, puro kamatis na lang kinakain nyo araw-araw. Hanggang sa kumakain na tayo ng mga damo para lang mabuhay. At ayoko pong mangyari yun. Hindi po ako vegetarian. Kaya ako po naniniwala po akong pre-tribulation po tayo kukunin. Magpapatatak po ba kayo? Alam niyo po marami pong mga pag-aaral ngayon na ito daw pong, marami na daw pong mga microchip na pinapasok sa katawan ng mga tao ngayon na nilalagay dito. Kung maaalala ko po, si Chris Aquino, nag-trending po siya dati na parang nagpalagay po siya ng microchip sa loob ng dito niya. Tama ba? Yun. Tapos ang sabi daw ng mga tao, mark of the beast na daw yun. Pero alalahanin po natin na ang mark of the beast po ay itinatalaga lang para sa mga, para sa, tatak siya ng mga taong pumayag na sumamba sa Antikristo. Okay? Hindi po natin tukoy kung totoo ba yon o hindi yung totoo. Pero ang requirement po para malaman natin na mark of the beast yun ay, ito po ay, importante po nating ma-realize na yung mark of the beast ay binibigay lang sa mga nais sumamba doon sa Antikristo. Sa mga pumayag na sumamba o nagbenta ng kanilang sarili para sumamba sa Antikristo. Okay? Kasi meron pong mga mga medical microchip na kailangan talaga ng katawan para mabuhay. Pero as long as hindi po kayo pumapayag na sumamba sa Antikristo, hindi naman po yun 666. Okay? Saka kung makakabili po kayo doon po kayo kabahan. Pero kung para sa medical use po siya, okay pa yon. Pero kung sinabi sa'yo, yung tatak mo na yan, pwede ka nang makabili dyan. Ganyan. Iswipe mo lang yan sa convenience stores. Ganyan. Sa department stores. Pakita mo lang yan sa gwardiya, papapasukin ka na. Doon po kayo kabahan. Pero kung para sabihin sa'yo ng doktor, yan, kailangan mo yan para gumaling ka. Okay pa po yun. Huwag po tayong kabahan. Okay. Now, okay na po tayo sa mark of the beast. So sa abomination of desolation, kung makikita nyo po dyan, ay dyan lalabas ang dalawang main characters natin, which is yung unang halimaw at pangalawang halimaw, kung sino yung yung Antikristo at saka yung huwad na propeta. Tapos from there, pag lumabas sila, start na po ng Great Tribulation.
Yun po yung pinakamangyayari. Actually, ang paglabas po ng Antikristo ay parte siya ng Great Tribulation. Kasi sa Great Tribulation, kung makikita nyo po dyan, meron diyang 7 seals, 7 trumpets, at saka 7 bowls. Nakikita po natin? Meron po dyan 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. Ang 7 seals po, yun, yung binubuksan daw na selyo. Yung 7 trumpets, inihipan. Yung 7 bowls, tinatapon. Okay? Kung babasahin niyo po ang Revelation, simula chapter 6 hanggang chapter 16, doon nyo po makikita ang mga mangyayari sa 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. Diyan po ibabagsak ng Diyos ang galit niya sa lahat ng tao. Halo-halo na po yan. Kamatayan, meron biglang mamumula ang dagat, tapos mamamatay ang lahat ng mga isda, tapos meron pang mga sakit, mga plagues, kung ano-anong mga bagay na ibababa ng Panginoon bilang galit niya sa mga tao. Ay bilang wrath, tinatawag na wrath of God. No? Sa Great Tribulation, kung babasahin po natin, sa 7 seals, kasi magkakasunod po yan eh. Una 7 seals, tapos 7 trumpets, tapos 7 bowls. Yung huli sa 7 seals, yung ikapitong seal, pagbubukas po yun ng 7 trumpets. Pag hinipan naman yung ikapitong trumpet, magbubukas na po yung 7 bowls. So magkakasunod talaga siya. Okay? At mangyayari yon for 3.5 years. Imagine that. Okay? So doon sa Great Tribulation, ang 7 seals po, it will reveal man's destruction upon himself. Ang 7 trumpets naman po, it will sound out Satan's dastardly deeds against mankind. At yung 7 bowls naman, doon naman yung God's wrath and subsequent great destruction upon the earth. Alam niyo po, nung tinuturo ko ito sa isang Bible study ko noon, merong time na umiiyak po kami kasi may time doon na ang mga tao sa kabila ng lahat ng nararanasan nila, ang sabi po doon, imbis na mag-repent sila, kino-curse nila ang Lord. Sa lahat ng hirap na pinagdadaanan po nila, nakaranas na sila ng lindol, ng pagkamatay, wala na silang makain, ng mga sakit, ng mga salot. Naranasan po nila lahat ng yon. Pero at the end of the day, alam mo po ang ginawa niya? Kino-curse pa po nila ang Lord. Hindi po sila nag-repent. That's really heartbreaking. No? At ito pong Great Tribulation na ito, ang purpose po ng Lord dito ay para, kumbaga, i-shake sila na maniwala sa Panginoon at manampalataya, tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero, ang ginawa nila, instead of doing that, kinurse pa po nila ang Lord. Imbis na mag-repent po sa mga kasalanan, kinurse pa po nila ang Lord. At hindi po natin alam kung kasama po tayo doon. Kaya ang encouragement po sa atin, nawa, bantayan po natin ang puso natin. Baka kasi dumating sa punto na tanggalin natin ang Diyos sa buhay natin. Tapos dadating sa point na kasama pala tayo doon. Nandito na tayo sa church ngayong araw na ito. Pero pag dumating yung Great Tribulation, kasama pala tayo sa magko-curse sa Lord. At nawa hindi po mangyari yon dito sa church natin. Ang dalangin po natin na tayo po ay lumago sa pananampalataya at takot sa Panginoon. At hindi po tayo masama sa mga ganitong bagay. Doon po nagtatapos ang Great Tribulation. So, i-recap lang po tayo, no? Nagkaroon ng peace treaty with Israel, nagkaroon ng kapayapaan within 3.5 years, tapos after ng 3.5 years, nagkaroon ng abomination of desolation, yung kasuklam-suklam na ginawa doon sa templo. Tapos ngayon, nagdaan na po yung Great Tribulation, 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls within 3.5 years. Ano na pong mangyayari sa susunod? Ano po yung nababasa nyo dyan? Second coming na po. Babalik na po si Jesus Christ. Pagtapos na ang tribulation, babalik na po si Jesus Christ. Ito na po yung teksto natin. Matthew chapter 24 verses 29 hanggang 31. Ito daw po yung malinaw na senyales na dadating na si Jesus Christ o bababa na si Jesus Christ bilang second coming niya. Sabi dito, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, pagkatapos daw po ng tribulation, pagkatapos ng mga araw na iyon, magdidilim ang araw,
Hindi magliliwanag ang buwan, so madilim talaga, walang araw, walang buwan, at malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Yun po yung pinakamangyayari, no? At mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ganun po ang pinakamangyayari kapag dumating na si Jesus Christ. Imagine niyo sobrang dilim. Tapos biglang magbabagsakan ng mga bituin mula sa langit. Mayayanig daw ang lahat ng kapangyarihan sa daigdig. Saka makikita si Jesus Christ na bumababa mula sa langit. At sa time na ito, hindi na po katulad ng rapture na imimit lang niya tayo sa alapaap. Siya ay bababa na sa lupa. Tatapak siya sa lupa. Bakit? Ano na ba ang susunod na mangyayari pag nag-second coming na? Dito na po papasok yung Battle of Armageddon. Okay? Ang Battle of Armageddon, ito po ay mangyayari sa end of tribulation. So pagkatapos ng tribulation, pag dumating na si Jesus Christ, magkakaroon ng isang digmaan na tinatawag na Battle of Armageddon. Ano ba itong Battle of Armageddon na ito? Sabi dito, the Battle of Armageddon refers to a final war between human governments and God. Okay? Final war na daw ito, huling digmaan na daw po ito sa pagitan ng Diyos at ng human government na kinokontrol ni Satanas. Nandun ang Antikristo, nandoon ang huwad na propeta. Naunawaan po natin? So, maglalaban sila. Ano daw ang mangyayari? Pinadala daw po ng Diyos ang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin daw po lahat ng hinirang. Kasi magdidigmaan daw po. Ready po ba kayo makipagdigmaan? Kaya nyo po bang magdala ng mga sandata? Magkakaroon daw po ng Battle of Armageddon. Ano? Ito po ay kung saan makikipagdigma ang mga hinirang kasama ang mga heavenly armies na pinangungunahan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang nasa natin. Hindi naman tayo matatalo. Si Jesus Christ naman po yung naka-front sa atin. Ano? At sinabi naman po sa Biblia na wala naman talagang laban ang power of darkness kay Jesus Christ. No? So pag nangyari itong Battle of Armageddon, ang mangyayari daw po ay itong Antikristo, pag natalo na sila, no? Fast forward, natalo na sila at ang mangyayari dito sa Antikristo at sa huwad na propeta, itatapon na daw po sila sa lake of fire. Diretso na po sila doon. So ano mangyayari kay Satan ngayon? Bakit yung Antikristo lang? Tsaka yung huwad na propeta? Tsaka yung mga hindi na nanampalataya. Ano mangyayari ngayon kay Satan? No? Pag-usapan po natin yan mamaya. So ngayon, ang sabi dito, after mabihag ng halimaw, kasi sabi po sa Revelation chapter 19 verse 20, nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta. So dalawa silang nabihag na gumawa ng kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumasamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Direkta po silang itatapon sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Okay? So after nun, ano nang mangyayari kapag naitapon na tapos na yung Battle of Armageddon? Nakapaglaban na sila, natalo na yung Antichrist, naitapon na sila sa lake of fire. Ano nang mangyayari sunod? Pagkatapos po nun, magkakaroon ng judgment of nations. Ngayon, i-judge naman ang lahat ng mga nations. Ang sabi nga po doon sa Matthew chapter 25 verses 31 at 46, hanggang 46, ang pinaka-description dito, parang kumbaga si Jesus Christ, hihiwalayin niya ang mga tupa sa kambing. So, ihiwalay niya ang mga mananampalataya, ang mga believers, sa mga hindi mananampalataya. Okay? Naunawaan po natin. Titipunin niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing.
ang mga righteous, ang mga tupa, ang mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon ay papasok sa susunod na level ng blessing na i-discuss natin after. Pero ang mga hindi daw po nananampalataya ay didiretso sa impyerno. Yun yung mangyayari dito sa the judgment of the nations. So, i-judge lahat ng mga nations. No? Ngayon, after nun, after na i-judge yung lahat ng mga nations, ano nang mangyayari? Kung mababasa nyo po dyan sa ano natin, sa, ano daw po yan? Binding of Satan. So ngayon, ang sabi, ang Antikristo at ang huwad na propeta ay itinapon na sila sa lake of fire. Pero ano daw nangyari kay Satan? After i-judge ng nation, ibabind daw si Satan. Ibig sabihin, itatali lang siya. Hindi pa siya ilalagay sa impyerno. So ngayon, ang sabi dito, Satan will be bound and held in a bottomless pit for 1,000 years. 1,000 taon daw po na itatali si Satanas. According to Revelation chapter 20 verses 1 hanggang 3. So ngayon, for 1,000 years, nandun lang siya. Anong gagawin niya dun? No? Kasi ang mangyayari po noon, after siyang itali, magkakaroon ng the millennial kingdom. No? Magkakaroon po ng 1,000 years na period of peace and prosperity kung saan si Jesus Christ po ang maghahari sa mundong ito. So, kung iisipin natin nagkaroon ng digmaan, natalo ang Antikristo, na itapon sila sa hell, ginudge ang lahat ng nations, kinuha ang lahat ng mga mananampalataya, tapos yung mga hindi mananampalataya, tinapon sila sa impyerno. Tapos ngayon, merong papasok na the millennial kingdom, kung saan ay 1,000 years pong maghahari ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa. No? Naintindihan po natin? 1,000 years daw po siya dito sa lupa na siya ang hari. At ang sabi nga po, ang Israel daw po ay ang pinaka-capital ng mundo. Kasi sila ang chosen nation. Okay? So now, kaya 1,000 years pong ikukulong itong si Satanas, or ipiprison si Satanas, kasi may 1,000 years po na reign si Jesus Christ dito sa lupa. So ngayon, habang naghahari si Jesus Christ dito sa lupa, si Satanas po ay nakatali, nakakulong. Anong mangyayari sa susunod? Bakit siya itinali lang? Bakit hindi pa siya idiniretso sa dagat-dagatang apoy? Kasi hindi pa po tapos ang laban. Kahit may Battle of Armageddon na, meron pa pong last battle. Okay? Itong last battle na ito, at the end of 1,000 years, pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Jesus Christ, papakawalan daw po si Satan. No? Papakawalan si Satan at i-deceive niya ulit ang mga nations. No? I-deceive niya ang nations at magre-reach siya ng rebellion against God. Marami pong mga Bible scholars na nagsasabi, mayroon daw pong mga tao na nakasama si Millennial Kingdom na hindi talaga sila mananampalataya sa Panginoon. At sila yung mabilis na ma-deceive ni Satan doon sa time na yon. No? Na after ng 1,000 years, lalabas ulit si Satan, tapos i-deceive sila. Pero after that, ang mangyayari lang, para lang naglaro sila, ganyan, matatalo din naman sila after. So ngayon, after daw po nung last battle, kapag nag-deceive sila, nag-rage ng war against God, syempre hindi naman sila mananalo, imposible naman silang manalo, kung sa Battle of Armageddon nga, hindi sila nanalo, paano pa ngayon, di ba? So ngayon, natalo sila, at after daw po nung last battle, saka daw po itatapon si Satanas sa lake of fire. Naunawaan po natin? Okay? At hindi na siya makikita ulit dito sa mundong ito. After po ng last battle, hindi pa po tapos ang lahat. Meron pa pong Great White Throne of Judgment. Itong Great White Throne of Judgment, dito na ibababa ng Diyos ang verdict niya. Ibig sabihin, dito na ibababa ng Diyos ang final decision niya kung sino ang makakasama sa susunod na yugto ng buhay. No? At sino yung mga itatapon pa sa impyerno. That's the Great White Throne of Judgment. No? Final na to, ito na po yung huling judgment.
After this, wala nang susunod. At after that, kapag na-distinguish na ng Lord kung sino yung mga makakasama niya talaga, gagawin niya na po, or pangyayarihin niya na po yung sinasabi sa Revelation na the new creation, or the new heavens and the new earth. No? Ito pong new heavens and new earth, si Lord po, ni-remake niya. Ibig sabihin, binago niyang lahat. Ni-remake niya yung heavens and earth, kaya po tinawag siyang new heavens and new earth. Kasi doon, ang description po sa Revelation chapter 21 verses 1 to 4, ang sabi dito, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapang-asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan nyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtangis, wala nang paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ganun po yung gustong gawin ng Lord para sa atin. Imagine, matapos po ang lahat ng paghihirap, may pangako po ang Diyos. Matapos ang lahat ng labanan, lahat ng digmaan, at the end of this passage, ang sabi niya, at papahirin niya ang bawat luha. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtatangis, wala nang paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Dito na po ako magtatapos. Ang Diyos po, alam po natin, si Jesus Christ, matagumpay po siyang babalik sa mundong ito. Alam po natin yan. Wala naman pong tatalo sa Kanya eh. Diyos po siya eh. Siyang lumikha ng lahat ng bagay. Ang tanong po ngayon, sa pagbabalik po ba ng ating Panginoong Jesucristo ay handa po tayo? Handa ka ba? Handa ba ako? Ang sabi po dito sa part ng Revelation chapter 21, siya'y nakabihis at nakahanda sa sabi po dun sa inawit natin kanina, like a bride waiting for her groom, we will be a church ready for you. Totoo po ba yun sa puso natin? Tayo po ba ay naghihintay? Tayo po ba ay nananampalataya sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Ang lahat po ng sinabi sa Biblia ay totoo. Ito po ang ating sinasangkatbayan. At parte po ng Biblia, parte po ng salita ng Panginoon ang paghahayag niya sa atin na kung anong mangyayari sa mga huling araw. Mayroong kapighatian, mayroong kadiliman, mayroong mga paghihirap. Pero pagkatapos po nun, may tinatawag tayong the new heavens and new earth. Alam niyo po, isa lang pong segue. Ang sabi po ng ilang mga Bible scholars, ang langit daw po ngayon ay kumbaga waiting area lang. Kasi ang destination talaga natin ay ang new heavens and new earth. Yung mga saints ngayon, yung mga Christians noon na nasa langit ngayon, naghihintay lang sila hanggang sa i-create ng Lord itong the new heavens and new earth. Kasi dyan po tayo magsasama-sama. Dyan po tayo magsasama-sama. Kung saan wala na lubong dalamhati, wala nang kamatayan, di na po tayo magugutom, wala nang pagtatangis, wala nang paghihirap. Ang lahat ng gagawin natin ay magpupuri sa Panginoon. Kaya kung ngayon pa lang po tinatamad po tayo maglingkod sa Panginoon, paano po maglingkod tayo sa New Heavens and New Earth? Ano pong gagawin niyo doon, tatambay? Ano pong gagawin niyo doon? Ano pong gagawin ko doon? Ano pong gagawin natin doon? Kung sa praise and worship, ganito lang po tayo
sa ating paghihintay po ay sundin natin ang sinabi ng Panginoon na tayo ay maging matatag. Tayo ay maging masipag sa paglilingkod. At nais ko pong i-quote ito, isang quotation na ito. Ang sabi niya, if you are waiting on God, do what the waiters do. Serve Him. Kung ngayon po ay wala pa po tayong pinag-iwan sa mga maglingkod na po tayo. Maraming pong salamat sa napapanahon na mensahe. No? Nalalapit na po ang huling araw. Nawa po ay matagpuan po tayo ng Panginoon na nagtatapat po sa Kanya. Maging po sa susunod po nating gawain ng